Okay. Okay. Live na ba? Live? Live na ba tayo? Okay, so konting ano lang naman, Facebook ads live tutorial lang naman tayo. So, ayan, habang naghihintay tayo ng mga konting attendees, i-share ko lang naman itong stream. Pwede nyo rin i-share, no? Habang naghihintay kayo dyan, pwede kayo mag-share, mag-comment, no? Kung ano sa tingin nyo dito, ano yung mga questions na tungkol sa Facebook ads. Kasi yun ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Facebook ads. Lang, ha? Wait lang, ha? Kamusta kayo dyan? I-share ko lang. Pwede kayo mag-share. Pwede kayo mag-comment. Wait lang, ha? Ano tingin nyo dito? Ano sa tingin nyo sa akin namang problema sa Facebook ads? Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so share ko lang konti. Ingay, no? Panagpa-type ako, no? Kasi naka-clip yung Microsoft sa laptop ko. Kaya pasensya na. Okay. Kumusta kayo? Tignan ko nga. Facebook ads. Kasi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so share ko lang konti. Okay. So, good evening, Marbs. May tanong agad si Marbs, no? Depende kung anong budget, no? Minsan 200, minsan 500, no? Kapag sabihin natin na alam mo na, no, na magandang ads mo, of course, tataasan. Pero kapag nagte-test ka pa lang, pwede ka magsimula sa 100. So, good evening. Magandang gabi, Samantha, Marbs, Johnny, no? Or Johnny. Good evening din sa'yo. Okay, so yan. Ayos. So, I hope excited kayo ngayon kasi ako rin excited din. Actually, naisip ko lang kanina tong topic na to at saka yun, excited ako umuwi agad, no, para ma-share sa inyo tong topic na to kasi marami din talaga may questions pagdating dito sa Facebook ads. No? Hope okay pa ba? Okay. So, yun. So, Facebook ads, no, actually, itong Facebook ads na napakalaking tulong din nito sa akin dahil dito sa Facebook ads nagagawa ko na yung mga interesado lang talaga na yung mga nakakausap ko dito sa business na ginagawa ko. Okay? And yun yung gusto ko sana mangyari din sa'yo. No? Yun yung gusto ko sana na mas mapadali para sa yung negosyo mo, yung negosyo na ginagawa mo. Okay? So, siguro yung iba sa inyo may idea na, no, kung ano yung Facebook ads. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung Facebook ads, papakita ko lang sa inyo ng konting overview, no. Ito yung isang example ng Facebook ads. Okay? Ayan. So, katulad nitong ads ng Jollibee. Okay? Katulad nitong ads ng Jollibee, yan ang isang example ng Facebook ads, no? Kapag may nakita kang sponsored, okay? Isang example yan ng Facebook ads. So, ang galing, no? Ibig sabihin, yung si Jollibee, tina-target na yung mga taong mahilig lang sa Jollibee. Ibig sabihin, kapag nag-click ka ng like, no? Nag-like ka dun sa page nila, okay? Yun yung target ng ads nila, no? Dun mapupunta yung ads nila. So, ibig sabihin, mas mataas yung sales para sa kanila. Kasi, natatarget nila yung mga kumakain talaga ng pagkain ng Jollibee, no? Syempre hindi nila ita-target yung mga Jollibee haters, no? Hindi nila ita-target 'yun. Ita-target nila yung mga mismong kumakain ng Yum Burger, okay, kumakain ng sundae nila, no, nung Jolly Spaghetti, ganong klaseng bagay. So imagine mo kapag nagagawa mo rin 'yun, no, sa business mo. Nagagawa mo rin 'yun kapag ginagawa mo yung business mo, no? So ayun lang, konting tour, no, konting tour.
So ano pa ba yung mga sponsored ads dito na pwede natin bigyan ng ng example. Katulad, imagine mo ito, ikaw ay nagbebenta ng mga products mo, no? So pwede mo ipakita yun sa mga tao na talaga na interesado doon sa products mo. Okay? So wala masyadong ads ngayon. Okay, scroll lang tayo ngayon. Okay. So katulad nito, no, nagbebenta ka ng sasakyan, no? So pwede mo sabihin natin Toyota Innova, no? Kaysa mag-manual posting ka, no? Pwede mo gawin na i-target yung mga tao na mahilig na bumili ng sasakyan, no? So isipin mo lang ng maigi kung sino kaya yung mga taong yun. So ganun yung idea ng Facebook ads. So parang uutusan mo si Facebook, uutusan mo siya na ipakita yung mga ads doon lang sa mga interesado. Okay? Pero yun na nga, hindi siya ganun kasimple lang, no? May mga ano dito eh. May mga sabihin natin, may mga techniques, may mga strategies, may mga format ka na pwedeng sundan pagdating ganun, no? Pero dito, imagine ko lang naman muna na talagang nagsisimula ka pa lang, no? Talagang hindi mo pa alam tong Facebook ads kung paano siya ginagawa. Okay? So, punta tayo dito sa may ads account ko. Okay, so makikita nyo, hindi ko Facebook account to, no? Actually, nakikigamit lang talaga ng Facebook account. Facebook account to ng girlfriend ko kasi na-ban. Okay, na-ban na yung Facebook ads ko dahil sa pagkakamali ko mga nagagawa, no? So, mag-ingat din kayo kasi sobrang strict talaga ni Facebook. Okay, so dito ko ginagawa yung ads ko, okay, advertisement ko. So, kung nandito kayo sa timeline nyo, okay, pwede mong hanapin dito sa kaliwa, ayan, Ads Manager. Or kapag wala ka nakikita dyan, pwede mo i-search bar dito, Ads Manager. Okay? So, yan. May kita mo yung ganitong icon. Tapos, pwede mo i-click yan. Ayun. Johnny daw. Johnny. Sabi ni Johnny. Okay? So, ayan. So, ayan. So, hayaan mo lang muna mag-load. No. Iba na pala interface si Facebook ads ngayon. So, ito na ata, no? Ito na siguro yun. So, dito, kapag nandito ka sa ganitong klaseng page, iba na pala, no? Bago ako, ngayon naman bumisita dito. Punta ka dito sa Ads Manager, okay? Mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Tapos, kapag nandito ka sa ganitong klaseng page, itong kulay green, okay? Paano ka gagawa ng ads? So, click mo yung kulay green na yon. Okay? Mapupunta ka sa ganitong klaseng Wow, ibang-iba na. Nanibago ako ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Okay? Dami talagang binabago ni Facebook. So, dito, isipin mo na maigi. Actually, since basic lang naman ituturo ko sa inyo ngayon, no? Kasi medyo sasakit ulo mo talaga kapag lahat to tinuro ko sa inyo. Ito lang tatandaan mo, no? Itong dalawa lang muna yung pag-focusan natin. Boost post, ibig sabihin niya, kapag nag-post ka sa fan page na ginawa mo or Facebook page na ginawa mo, ipapakita yung post mo. Okay? Ibig sabihin, ang boost post, ang gagawin mo ang iutos mo kay Facebook ay dumami yung comments at yung likes, no, doon sa pinost mo. Pero kapag gusto mong papuntahin yung prospect mo doon mismo sa website mo, kailangan doon mismo, sabihin natin sa company website mo, na binigay sa'yo ng company mo, nandun yung products, nandun yung sales presentation, no? Sabihin natin ganun, no? Nandun na lahat. Okay? Ang dapat na gagamitin mo is send people to your website. Ibig sabihin na to, babayaran mo si Facebook kapag may nag-click, or babayaran mo, sabihin natin yung pinakaiuutos mo. Okay? Pinakaiuutos mo kay Facebook ay yung mag-click. Okay? Yung ima-maximize niya, no? So, sige, ito pag-aralan natin, send people to your website. So, kapag kinlik mo yan, mapupunta ka sa ganito. Okay? Okay. So, anong i-name mo? Ano yung papangalan mo dito? No? Sabihin natin, gusto kong magbayad kay Facebook para may mga taong pumunta sa blog ko. Sabihin natin ganito, campaign name, my blog. Pwedeng gano'n, no? Clicks. Pwede sabihin natin para hindi ka malito, clicks, blog. Pwedeng gano'n, no? Tapos continue. Ayan. So, kapag napunta ka dito, okay, sa audience, pwede ka mag-saved audience sa mga ginawa mo na dati, or pwede ka gumawa ng panibago. Pwedeng create new. Okay?
Pag create nyo mo, ayan. So, pwede ka mag-target ng mga sabihin natin, ng mga na sino ba yung ideal prospect mo, no? Sabihin natin, gusto ko i-target yung mga taong namumroblema sa social media marketing, no? Sabihin natin yung gano'n, no? Yung mga, kasi yung blog ko, it's all about social media marketing, no? Mga training kung paano nila gagamitin social media nila. Okay? Para gawin yung ano nila, yung business nila. Okay? So, ayan. Sabi ni Mar, live po ba to? Yes, Mar, live to. Okay? Si Marites, good evening din sa'yo, Marites. Good evening. Yan, may mga attendees na tayo. Okay? So, yan. Okay. So, yan. So, nandito tayo, no, sa ad set. So, sabihin natin yung mga social media marketer na ganun. Kasi, tinatarget ko dito mga millennials. Okay? Yung mga talagang puro computer na yun na talagang ginagawa nila araw-araw, no? Siyempre, hindi ko tatargetin yung mga older audience. Okay? Siyempre, tatargeting ko yung talagang, alam mo, yung kinakaya nilang buong araw na sa computer. Love na love nila yung computer. So, sa tingin ko, yung magiging age nila is 21 to, pwedeng 30. 21 to 30. Pwedeng ganun, no? So, ayan. So, merong potential reach na 480,000, no? So, ibig sabihin yan, merong sinasabi si Facebook na 480,000 na tao, pwede niyang ipakita dun sa ads na yun. Parang nakita mo kay Jollibee. Okay? So, ganun. Parang ganun imagine. So, since ito, interest, since social media marketer, yung mga tinatarget ko. So, syempre, yung mga tao na sabihin natin, mga tao na mahilig sa social media marketing. No? Parang ganun. So, social media marketing. Yan yung tatarget mo dito. Okay? So, 3,900 people lang. Ang liit. So, kapag ganyan, no, madalas ang ang target ko madalas dyan is hindi siya lalagpas ng 100,000. Pwede naman, no, sabihin natin pinaka-maximum ng 100,000. Okay? Pero wag naman masyadong liliit sabihin natin sa 50,000. No? Wag naman masyadong liliit ng ganun. 50 to 100,000. Madalas yung target ko kapag nag-ads ako. Okay? Pero hindi ko sinasabi ito yung perfect. Kailangan pa rin testingin mo. No? So, ayan. Sabihin natin, ang liit masyado, no? Pwede pa akong maglagay. Online, sabihin natin, online advertising. Okay? Ayan. So, 630,000 naman. Masyadong malaki. Okay? So, kapag ganyan nangyari, pwedeng mag-isip ka na muna ng kakaiba, no? Sabihin natin, Facebook marketing, pwede na. Liit pa rin, 4,000. Digital marketing. Okay, medyo malaki-laki. So, talagang alam mo, mamimili ka lang talaga dito no? Kung ano yung sa tingin mong mahilig, no? Mahilig yung prospect mo. Content marketing, sige. 9,000. Liit pa rin. Kung ganyan, no? Sabihin natin, ang dami, wag naman masyadong marami, no? Ang suggestion ko kapag maglalagay ka ng interest is 1 to 3 words or 1 to 3 na interest. No? Wag sobra ng sobra-sobra. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, ang laki pwedeng maguguluhan si Facebook kahit sino-sinong tao na ibibigay yung ads mo. At kailangan natin dito tandaan, okay? Hindi natin target na quantity. Okay? Ang target natin is quality. Para sa akin, okay? Pag gumagawa ako ng Facebook ads, mas gugustuhin ko na 100 na tao lang makapunta ng website ko, okay? Pero very targeted, kesa sa 1,000 or 100,000 na mga taong pupunta. Tapos hindi naman targeted. Okay? Look for quality, okay? Instead of quantity. Okay? So, pagdating sa ganito, Facebook marketing, social media, pwede mo i-adjust yung age kapag sobrang konti talaga, no? Pwedeng i-adjust mo pa. Yan, 40. Kasi pala social marketing lang. Dapat social media marketing. O yan, 92,000 na. Okay na. Yan. So, pwedeng ganyan, no? Ganyan ako madalas gumagawa ng ads. Okay? So, yan. Check ko lang to, Okay.
So, ayan, no? So, ito yung, ganito ako gumagawa ng ads, no? Kapag gumagawa ako ng ads para sa business ko. Okay? So, ayan. So, actually yan, kasi ito pwede mo pabawasan to. Madalas isa lang ginagamit ko. Tinatanggal ko tong audience network. Tinatanggal ko tong Instagram. Tinatanggal ko tong mobile news feed. Okay? Tinatanggal ko rin tong desktop, right? Desktop news feed lang madalas, okay? Yan lang madalas kong tina-target, no? Isa-isa, no? Pero mas maganda, no? Ako madalas ganito ginagawa ko. Gumagawa ako ng ad para dito sa news feed, gumagawa ako ng ad para sa right column, gumagawa din ako sa news sa mobile. Okay? Ngayon, bakit? Kasi minsan, may mga tao talagang mas engaging sila kapag dating sa newsfeed. Okay? May mga ibang tao talaga na malay mo, mas marami palang bumibili kapag mobile. So, hindi mo malalaman unless na i-test mo. No? So, wag ka matatakot mag-test kasi pwede ka naman mag-start in just 100 pesos. Okay? Pwede ka naman mag-start doon. Okay? So, yan, may budget na tinatanong. So, ito, medyo malaki-laki yan, no? Daily budget. Ako, ginagawa ko, 100 muna. Okay? Para malaman ko lang, no? Malaman ko lang talaga na nagko-convert yung ad ko. Okay? So, yan. So yan, ako naman madalas automatic na let Facebook set the bid that helps you get the most clicks at the best price. No? So inahayaan ko na si Facebook na i-maximize yun. Kasi ang ginagawa ni Facebook, kapag very engaging, okay, kapag maraming resulta na nakukuha yung ads mo, binababaan niya ng binababaan yung presyo, no? Pero kapag sabihin natin wala masyado nagki-click doon sa ads mo, nilalakayan at nilalakayan niya yung presyo. Okay? Kaya dapat ang goal mo dito is magawa mo yung ad mo ay napapansin ng maraming tao. Ang gawa mo yung ad mo ay marami nagki-click doon, okay? So, yun. So, yan. After mo dyan, okay? Ito, ibig sabihin itong daily budget, 100 pesos, no? Kapag umabot na yung budget mo ng 100 pesos, katulad, pinakita ni Facebook, no, yung ads mo. Tapos umabot na ng 100 pesos yung singil niya sa'yo. For that day, ititigil na niya yung pag-ads, no? Next day na ulit. Parang may limit siya, may limit siya para hindi maubos yung pera mo, no? So, pwede mong i-budget dito. Pero ang alam ko, minimum is 100 pesos, okay? Per day. So, yan. After mo dyan, continue. Yan. Tapos, mapupunta ka sa ganito, no? Creative na. No, igagawin mo ng ad mo mismo. So, madalas, ako nagsisimula ako, single image. Mar, good evening. Good evening. Salamat sa pag-attend, no? Kahit late. Okay. So, yun yung pinag-uusapan natin ngayon, Facebook ads. So, ayan. Pagdating dito, okay, pag kinontinue mo yun, mapupunta ka sa ganitong page. So, ang una kong kiniklik, ito single image lang. Kasi kapag multiple images in one ad, medyo nakakalito. Depende, no? Pwede mo rin gamitin yung multiple images in one ad. Pwede mo rin siya gamitin kapag marami kang produkto. Sabihin natin may produkto ka ng sabon, may produkto ka ng coffee, may produkto ka ng sabihin natin ng pampapayat. Ganun, no? So, pwede mo isa-scroll yan ng prospect mo para makita niya. Okay? So, marami siyang choices. Kapag yung products mo marami, no, multiple products meron ka, pwede mong gamitin to, parang carousel. Carousel tawag dyan. Okay? Pero yan, since isa lang naman, gusto ko lang sila pumunta sa vlog ko, mag-click sila sa vlog ko, so single image lang gagamitin ko. Okay? So, ayan, punta tayo sa ganito. So, since in-next ko na yung mobile, Instagram, yan, Instagram, audience network, since in-next ko na, desktop right column, ito na, no? So, makikita mo agad dito yung preview ng ad mo. So, dito, website URL, saan mo sila papapuntahin? Diba sabi ko, gusto ko sila papuntahin sa vlog ko. So, punta tayo sa vlog ko. Okay. So, punta tayo sa ganito sa vlog ko. So, ilalagay ko dito sa vlog ko ay dito, sa website URL. So, maglo-load siya. Makikita mo yan dito. Ito yung resulta, no? Ito yung resulta. So, makikita mo ganyan. Ibig sabihin, ganito itsura ng ad mo na makikita ng prospect mo kapag nagbabrowse siya. Okay? So, yung mga nag-like ng social media marketing at saka Facebook marketing na 21 to 40 years old, ito yung makikita nila. So, medyo pangit pa, no? Medyo wala pang makakapansin ito. Parang ang corny pa, ano naman nating special. So, dapat pagandahin mo, no? So, dito sa images, sorry, actually medyo naninibago din ako, no? Kasi ang dami na palang binago ni Facebook. Sa images, i-click mo to, images, no? So, dito, pwede mong i-X to.
para mawala yon. Upload images. Pwede ka mag-upload mula sa computer mo. Sabihin natin ito. Gawin natin. Sabihin natin, let's say, kunin ko ay ito. Or ito na. Okay? So, i-upload ni Facebook yan dyan sa desktop, dito sa preview mo. Okay? So, medyo malaki pala yung picture kaya matagal to. Anyway, habang hinihintay natin, no, kapag sabihin natin wala kang magandang picture, no, mula sa desktop mo, pwede ka naman mag-search dito, no, sa free stock images. So, dito sa stock images, magsasuggest si Facebook, okay, na mga images na pwede mong gamitin sa ads mo. So, ibig sabihin, katulad nito, since sa akin, no, sabihin natin, sa akin, social media training. Okay? Magsa-search si Facebook na mga pwedeng mga pictures na pwede mong gamitin. So, kapag ganyan, pwede sabihin natin to, mga matatanda. Hindi, pero hindi kasi natin target yung mga matatanda, no? So, ito, pwede to. No? Yan. Tingnan, try natin to. Yan. Mapupunta dito, selected images, tas done. Yan. Okay. Nawala ning in-upload ko. Yan. So, anyway, i-upload mo na lang, no, kapag may picture ka, ganun lang, no? So, anyway, ayan, yung tsura niya. Tapos, pwede mo siya i-crop. Pwede mong iusog-usog, no, kung ano gusto mo. Yan yung tsura ng ad mo, no? So, medyo nakakatuwa na siya kasi pansinin na siya. Diba? Pansinin na siya. Ayan. So, ito kailangan baguhin mo naman, syempre, yung title naman ng ad mo. Yan. Ito, headline. Sabihin natin, need help in advertising online. Okay? Pwedeng ganon. Yan. Mapupunta sa ganito. Tapos, sa text, no? Pwede mong gawin na get these free social media get these free training about social media advertising. Or pwede na sabihin, learn these advanced social media training. Learn these advanced social media training to get more prospects and followers online for free, no? Stig. So, yung tinype mo, dito mapupunta. So, ayos, no? Learn this advanced social media training to get more prospects and followers for your business online for free. Di ba? So, medyo nakakaano na siya, no? Nakakainganyo na siyang puntahan, no? So, mangyayari dyan, pwede mo rin i-edit to, show advanced options. Yan, pwede ka maglagay dito para i-describe pa, no? Para i-convince mo pa, in short, para i-convince mo pa yung prospect mo. So, ganyan, sabihin natin, thousands of Filipinos are using these valuable free, these advanced trainings to boost the sales of their business. Get it now while it's still free. Okay. Ayos. So, ano yan? Ano ba yung formula dyan? No? Ano ba yung formula na ginagawa ko sa Facebook ads ko? So, ang ginagawa ko kasi dito, no, for free. Okay, bakit? Lalo ko sila kino-convince, no, na mag-click. No, lalo ko sila kino-convince na mag-click doon sa ad na yon, no, by giving them something for free. Kasi tatanda mo na maigi, kapag gumagawa ka ng ad, siguraduhin mo na lagi mo itatanong mo lagi sarili mo, what's in it for me?
Okay? Yun yung lagi nasa isip, no? Yun yung lagi nasa isip ng prospect mo. Ano naman ngayon? Bakit ko i-click yung ad na binibigay mo sa akin? Ano makukuha ko dyan? Bakit ako mag-click dyan? Okay? So, yun yung kailangan ma-address mo sa ads mo. Okay? Ngayon, kapag ganun mo inisip na what's in it for me, ano naman yung libre na yan, no? So, dadami yung prospects nila at saka followers nila. So, ibig sabihin, mas dadali yung proseso na paghahanap ng prospect, no? So, yun, no? Ganun ko ginagawa siya. Ano yung mabe-benefit niya at ano naman ngayon kung nag-benefit yun sa akin? Dadami yung prospect nila. So, ibig sabihin, tinatarget ko yung mga gustong matuto kung paano mag-advertise sa social media, okay? Na willing matuto. Okay, para mas papadali yung proseso, para mas dumami yung prospect nila. So, meron akong isang problema na ina-address, tapos nagbibigay ako ng solusyon. No? Tapos lagi ko tinatanong sa sarili ko, what's in it for me? Okay, bakit ko i-click yan? Ano makukuha ko? Ano mangyayari sa akin? Ano naman ngayon? Okay? So, kapag nakita yan ng prospect ko, of course, itetest ko pa kung okay siya. No, hindi ko naman maipapromise talaga na yun na yun. Okay? Yun yung perfect advertising. Okay? Kailangan i-test mo. So, pwede ka ulit gumawa ng ad. So, after nyan, kapag okay na, okay, place order na. Siyempre, hindi ko i-click to kasi magbabayad ako. Test lang naman to. So, ganun gumawa ng ad. Okay? Ganun gumawa ng ad. So, I hope maraming natutunan, no, kung paano, no, step by step. Okay? So, kailangan tandaan mo na maigi, kapag gagawa ka ng ad, siguraduhin mo na alam mo kung sino yung target market mo. Alamin mo kung ano yung mga likes, ano yung mga interest ng target prospect mo. Ano yung mga gusto niya. No? Kasi, pwede mo i-leverage, no? Pwede mong gamitin yung database ni Facebook, okay? Para mas mapadali para sa'yo na makapag-reach pa ng mas maraming mga tao. Okay? Para sa business mo. Okay? Katulad ikaw, nag-offer ka ng kape. No? Siyempre, ang itatarget mo yung mga mahihilig sa kape. Okay? Huwag mo i-target kung sino-sino. Okay? Huwag mo i-target yung buong bilyon ng Pilipino na madalas sa tinuturo sa ating mali, no? Lagi na sinasabi na lahat ng tao mahilig sa kape. Lagi yung turo, 'di ba? Kapag napunta ka sa ganyong klaseng business model, lahat ng tao gusto ng kape. 'Di ba? Sino ba namang hindi gusto ng kape? Kaya dapat opera mo lahat, no? Huwag gano'n, no? If you're marketing to everyone, you're marketing to no one. Okay? Kaya dapat marketan mo lang yung mga taong mahilig dun sa produkto mo, yung mga taong makikinig dyan sa solusyon na binibigay ng produkto mo. So, syempre, ang i-target mo yung mga mahihilig siguro sa Starbucks, yung mga mahihilig siguro sa Coffee Bean, no? Yung mga mahihilig siguro sa Nescafe, mga mahihilig sa 3-in-1 na sabihin Great Taste, yung mga ganong klase mga bagay, no? Yun yung dapat mong targetin. Okay? Kasi malay mo, meron pala mahilig sa Zagu. May mga ganun, no? Ayaw nila ng kape. Sige, yung mga questions yung mamaya ako sasagutin. So, sige, sagutin ko na rin. Si Madeline may question, Coach, ang Globe Visa card pwede used to pay FB ads. Tinry ko, Madeline, tinry ko yung Globe, yung GCash card ba yun? Ano ba tawag doon? GCash card ba? Sinubukan ko, hindi niya tinanggap. No? Pero may mga iba akong kakilala na ginagamit na ng GCash card. Madalas sa ginagamit ko, no, pag payment, no, madalas sa ginagamit ko pag payment dito sa FB ads, no, dito sa place order, is RCBC card. Okay, yun yung ginagamit ko ngayon, my wallet card, so nag-promote pa ako ng RCBC, no. Pero yung kasing ginagamit ko, at hanggang ngayon naman, wala pa naman akong problema doon, no, unless na maiban ka ni Facebook. Kaya dapat nag-ingat ka rin, punta mo yung policies nila pagdating sa Facebook advertising, no. Very strict talaga si Facebook. Kaya mag-ingat-ingat ka rin, no? Basta ayaw nila ng MLM, ayaw nila ng make money online. So, pwede mong baguhin siguro yung mga words, no? Hindi mo naman pwede sabihin na katulad, may nilagay ka dito na the best, sabihin networker ka, no? So, nilagay mo dito, this is the best network marketing business. Yung ganon. May sa tingin ko fina-flag na ni Facebook yun, no? Inaayawan na niya. Basta may makita siyang MLM or network marketing. So, pwede mong gawin, this is the best business that will bring you financial abundance. Pwede gano'n, no? Kasi ayaw din niya yung mga promises, no? Sabihin natin na pwede kang kumita 25k per month, gano'n, no? Ayaw niya ng mga gano'n. Okay, pwede kang maggumawa ng ibang word, katulad yun, financial abundance and time freedom. Pwede mong gamitin yung mga gano'n, no? Diskartehan mo na lang, in short. So, ayan. So dito bago tayo mag-proceed, no? Ay sige.
Si Marbs naman may question. Megalink card daw. Visa at saka Mastercard. No, basta yung dalawang logo ng credit card. Actually, hindi ako nagtatrabaho sa bangko, no. So hindi ko alam yung mga ganyang klase mga bagay. Pero alam ko yung nag-work is yung mga card na merong Mastercard saka Visa. Okay? Pwede rin dito PayPal, no. Pwede rin kay Facebook na PayPal, no. So, yun na lang, i-check mo na lang. Pwede mo subukan na lang, no, sa yan, kapag nag-place order ka kasi, tatanungin ka naman ng credit card information. I-try mo na lang. Okay? Sasabihin naman sa ni Facebook kapag hindi niya tinatanggap, no? Yun yung nakakalungkot lang, no? Unfortunately, hindi ako nagtatrabaho sa Facebook kaya hindi ko sa inyo maibigay talaga ng lahat ng information tungkol dito. Marketer lang din ako. Tinuturo ko sa inyo kung ano yung experiences ko. At yun yung nag-work sa akin, no? Ang nag-work sa akin, Union Bank, yung Ion Card. Okay, nag-work sa akin yun. Smart Money, okay, nag-work din sa akin. At saka itong RCBC My Wallet Card. Na-ban lang yung Ion Card ko at saka yung mga Smart Money Card ko kasi mali-mali mga ginagawa ko. Okay, kaya hindi ko Facebook account tong ginagamit ko ngayon. Okay, so ayan. So, bago tayo pumunta dun sa Q&A, no? Bago tayo pumunta dun sa Q&A section natin, papakita ko na rin sa inyo isang effective ad na ginawa ko para at least may makuha kayong idea. Ayan. Ito yung isa sa pinaka-effective ko na ad. Itong ad ko na to, nakapag-convert to na 200 prospects in just one day. No? So, very, very effective talaga to. At saka very, very... actually, hindi naman siya engaging, no? Pero maraming nagkiklik talaga dito sa ads. No? Makikita nyo yan, 689 conversion. So, ibig sabihin, nakapag-generate ito ng 689 prospects. No, lahat-lahat ng ginamit ko tong ad na to. So, very, very effective din siya. Okay? So, yun. Papakita ko na rin sa inyo kung ano itsura niya para at least ma-model nyo, no? So, kung makikita nyo ng maigi, no? Ito yung ad ko. This former high school teacher from Pasig created an online peso machine to help him attain financial abundance. So, basically, nag-offer ako dito ng opportunity. Okay? Pero, hindi ko dito binanggit katulad 25,000 per month. Every month. Okay, wala ko sinasabing ganong klaseng mga claims kasi kapag ginawa ko yon, okay, magagalit sa akin si Facebook, mawawala naman ako ng account, no? So, ang ginawa ko, naghanap ako muna ng isang problema ng prospect ko, no? Dito sa headline, yun yung pwede mong gawin. Okay? Yun yung pwede mong gawin, no? Dito sa headline, pwedeng question na tungkol sa problema nila. Okay, kasi tayong mga tao daw, kapag may nakikita tayong question, okay, parang hindi tayo natatahimik eh. Gusto nating sagutin yung tanong na yon. Okay? So, yun yung isa sa pinakamagandang attention grabbing ay question na headline. Di ba? So, dahil doon, no, dahil dito sa question na to, okay, nakuha ko yung attention ng prospect ko at marami nag-click. At nakapag-produce ng 689 prospects, no? So, nakakatuwa. So, ito, ang ginawa ko rin dito, kung paano ko rin nagawa siyang, kung makikita nyo rin yung resulta niya, 99 likes, 8 comments, saka 12 shares. So, medyo naging viral siya. Okay, naging viral tong ad na to. So, paano ko siya nagawa? Ang ginawa ko kasi dito, tandaan mo na maigi, sa social media, ang tandaan mo is, ang mga tao, hindi sila pumupunta dyan para bumili. Hindi sila nandyan para bumili ng produkto. Okay? Hindi sila nandyan para maghanap ng opportunity. Nandyan sila para makapag-socialize. Kaya nga social media. So, anong technique? Anong tumakbo sa isip ko nito, no? Para ma-apply para magawa kong effective tong ad na to? Ang ginawa ko dito sa ad na to ay may story format. Okay? Story format. Kasi yun yung mga gusto ng mga tao sa Facebook, diba? Nandyan para makipag-chismisan, diba? So, ang ginawa ko, this former high school teacher from Pasig, so may kwento, created an online peso machine to help him attain financial abundance while staying with his family. Tapos yung picture ko ay family ko. Okay? So, dapat siguraduhin mo rin na yung picture mo ay align dito sa description mo. Kasi kakaiba, sabihin natin yan yung ano ko, tapos sabihin natin yung picture kuneho. Okay? Parang walang connection. Mas maganda kapag may connection. Okay? So, syempre, since sinabi ko dito, staying with his family, ano ilalagay ko? Family ko. Diba? So, ganun yun. So, dito, parang ginatungan ko lang, apply this free online peso machine, tapos lagyan mo ng call to action na learn more. Or, click here to get it for free.
No? So, free siya. So, ino-offer ko siya is something free. Tapos, siguraduhin mo na maigi, kapag kinlik yan ang prospect mo, siguraduhin mo ng maigi na, okay, siguraduhin mo na ano siya, na makukuha niya kung ano yung nakita niya. Katulad dito, may free. So, kapag kinlik niya, may bibigay ako talaga sa kanyang free. Okay? Kasi, ang isa sa pinaka nakakalungkot na mangyari is i-report yung ads mo. Kapag ni-report yung ads mo kasi mali yung sinasabi mo, mali yung promise mo sa kanila, okay? Malaking chance na ma-report yan, saka baka may chance na iban. Okay, iban ka ni Facebook pag ganung klaseng bagay. Okay? So, yun. So, okay ba? I hope na marami kang napulot, no? Marami kang napulot dito sa training na to para magamit mo sa business mo. So, kung may questions ka, feel free to leave questions. Okay? So, baka may questions ka. Tanga. So, baka may questions ka tungkol dito. So, I hope maraming natutunan kung paano step by step. Okay? Siguraduhin mo na alam mo kung sino yung target mo. Alamin mo kung sino yung mga likes. Okay? So, baka may questions, feel free to leave comments below. Leave questions below, no, para masagot ko kung may inquiry ka pagdating sa Facebook ads, no? So, sige, ganito. Ipapakita ko na rin sa inyo ads ko para at least. Pero, hopefully, na wag nyo namang kopyahin ng copy-paste talaga. Kasi, yun yung pinaka nakakalungkot na mangyari na i-copy-paste mo. Tapos, ang mangyayari dyan, syempre, magkakaroon ng competition. Mamahal yung ads mo. Okay? Kasi pare-pares kayo ng ads, no? Kailangan maging creative ka din, no? Ano ba yung kwento mo na pwede mo i-share sa ad mo? Ano ba yung kwento mo na pwede mo i-share na magiging related din sa pinopromote mo? Sabihin natin, ikaw nag-offer ka ng weight loss product, no? Sabihin, tas ginagamit mo yung weight loss product mo. Okay? Pwede mo siguro sabihin na this product helped me lose ganong pounds, no? Or sabihin natin na lose pounds that improve my self-esteem. Parang ganun siguro, no? Lagyan mo na lang ng konting creativity kasi hindi naman ako nag-offer ng weight loss, no? Expertise mo yan kapag yun yung ino-offer mo. Okay? So, ayun. Hopefully, marami kang natutunan dito sa live natin, no? Sa live Facebook natin. Coach, pwede ba ang personal ATM sa payment ng ads sa FB? Sabi ni Sherwin Leharde. Okay, so thank you sa question mo, Sherwin. Personal ATM. Depende sa ATM mo kung ano, no? Ito kasi itong RCBC My Wallet card ko. Gamit ko dito is, dati, ito yung ATM namin sa trabaho. Okay? Ito yung ATM ko dati sa trabaho. Tapos, dilink ko lang din dito sa Facebook account ko at nagagamit ko, no? Depende kasi, kailangan merong logo ng Visa at saka Mastercard. Yun yung last time kong pagtingin kay Facebook. Hindi ko na alam ngayon kung marami na siyang options, no? Pero yun yung alam ko na sure. May Visa at saka Mastercard at pwede rin PayPal. Kapag yung personal ATM mo ay may Visa logo or Mastercard logo, pwedeng-pwede yun. Okay? Tapos, kapag ayaw naman tanggapin ni Facebook, yun ang hindi ko na alam, no? Kasi, yun nga, hindi ako nagtatrabaho sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Minsan, maarte sila sa card, no? Pero kapag ganun man nangyari sa'yo, subukan mo na lang ulit. Okay, siguro subukan mo na lang ng ibang card siguro. Pag ganun. Ako, ganun ginagawa ko, eh. Kapag di tinatanggap ni Facebook, nag-a-avail na naman ako ng ibang card mula sa ibang bangko. Kasi madalas naman yung mga ganitong card naman na ino-offer nila yung parang yung mga ganitong card kasi madalas ino-offer nila mga 100 pesos lang, tapos walang commitment, no? Mag-fill up ka lang ng form, tapos di ka naman, actually di nga nila ikaw open na ng bank account, eh. Parang lang, card account lang, card number lang na pwede mong loadan, no? Parang imagine mo, para kang merong
Globe SIM card, parang ganun, or Smart SIM card. Parang ganun lang yung ginagawa nila, no? Yung nire-record lang nila sa bangko nila is yung card number. Wala kang account sa kanila, pero may card number ka. Okay? So, pwede mo siya loadan para ilagay dun sa ano, para yun yung gamitin mo sa online transactions, no? So, pwedeng ganun. How to start, sabi ni Mar. What do you mean by how to start? Paano gumawa ng Facebook ad? Kung ganun man, panoorin mo yung ano, kung ganun man, Mar, no? Panoorin mo ulit yung replay na to kasi doon ko tinuro kung paano magsimula ng Facebook ad, no? Paano mo magagamit ito. Marks naman may question. Megalink card daw. Visa saka Mastercard. Mabasa yung dalawang logo ng credit card. Actually, hindi ako nagtatrabaho sa bangko. So, hindi ko alam yung mga ganyan klase mga bagay. Pero alam ko, yung nag-work is yung mga card na merong Mastercard saka Visa. Pwede rin dito PayPal. Okay. So, baka may questions pa kayo, no? So, yun na lang, i-check. Pwede mo subukan na lang sa, yan, kapag nag-place order ka kasi, marketer lang din ako, tinuturo ko sa inyo yung experiences. So, ano yung nag-work sa akin? Ang nag-work sa akin, Union Bank, hindi yung card, ay nag-work sa akin yun. Smart Money, ay nag-work din sa akin. Saka itong RCBC, may wallet card. Naban lang yung Union card ko, at saka yung mga Smart Money card ko, kasi mali-mali na ginagawa ko. Ay kaya hindi ko Facebook account ko ginagamit. Okay, so ayan. So, bago tayo pumunta dun sa Q&A, section natin, papakita ko na rin sa inyo isang effective ad na ginawa ko para at least may makuha kayo idea. Ayan. Ito yung isa sa pinaka-effective ko ng ad. Itong ad ko na to, nakapag-convert ko ng 200 prospects plus 1 day. So, very, very effective talaga to. At saka very, very actually, hindi naman siya engaging, no? Pero maraming nag-click talaga dito sa ads. Kung makikita nyo yan, 689 conversion. So, ibig sabihin, nakapag-generate ito ng 689 prospects na lahat-lahat ng ginamit itong ad dito. So, very, very kasi tayo mga tao na kapag may nakikita tayong question, Okay, may question si Annabel. Si Annabel Ramos. Ang gandang pangalan mo ah. So, Coach, is there a way daw na maging mas mababa pa yung amount na sinisingil yung FB? Mas bababa yung singil niya
kapag nagawa mong effective yung ad mo. Okay? Kapag nagawa mo na effective, binababa niya yung cost. No? So, yun dapat goal mo, no? Kapag gagawa ka ng FB ads. Dapat yung goal mo, mapababa mo yung cost. Okay? At saka, yun yung pinaka-minimum talaga. Pagdating naman sa budget, kung ang question mo naman ay tungkol sa budget, yun na talaga yung pinaka-mababa, 100 pesos per day. Okay? Ngayon, kapag wala nag-click dyan, okay, wala nag-engage dyan sa ads mo, okay, kapag wala nag-click dyan, kayo na nga, medyo uubusin niya siguro talaga 100 pesos na yun, walang resulta. Pero pag nagagawa mo na maraming nag-click doon sa ads mo, of course, maganda, no? So, mangyayari, bababa ni Facebook. Syempre, nire-reward niya doon sa mga tao na alam mo yun, nagagawang magandang ads. Nire-reward niya yung mga taong yun. Ginagawa niya, paano niya re-reward, ay binababaan niya yung cost, no? So, ibig sabihin, sa 100 pesos mo, possible na maggawa mo na 100 na tao ang mag-click gamit ang 100 pesos mo. Okay? So, grabe, no? Great deal siya pag ganun. No? So, yun yung isang objective mo kapag gumagawa ka ng FB ads. Okay? So, I hope na nakatulong yun, Annabelle. So, basically, ito yun, no? Hopefully na nakatulong tong Facebook Live tutorial na to. Hopefully marami kang napulot dito para maggamit mo sa current business na ginagawa mo para makapag-produce pa ng prospects, para mas maraming tao makakita ng business mo. Ngayon, kapag nagtataka ka kung kapag sabihin natin na kinakabahan ka nga dahil sa gastos, ito lang kasi talaga yun you have to treat your business as a business. No? Kailangan itrato mo yan na business. Alam mo nyo talagang ginagastosan mo, talagang alam mong ininvestan mo kasi may ROI. Okay, yun talagang ganong klase mga bagay na alam mo yun, instead of seeing yung mga ginagastos mo as gastos, okay, tignan mo na maigi na investment siya, no, para mas mapaganda mo pa yung business mo, mas mapadali mo pa yung buhay mo, no, mas makakasama pa yung pamilya mo kaysa lagi kang nakatutok sa negosyo mo, no, kaysa lagi kang parang binibabysit mo yung negosyo mo, at kaya mo ginagawa ito yung pag-i-invest ng ganyan para mas dumami yung oras mo kasama yung pamilya mo. Okay, kasama yung mga gusto mong gawin, 'di ba? So, treat your business as a business. No? Treat spending in your business as investment, no, para mas lumaki pa yung resulta mo sa business mo, no? So, it's up to you. It's up to you naman. Hindi mo naman to required na gawin mo, no? Pero isa lang tong option na pwede mong gawin para mas mapadali pa yung negosyo mo. So, yun. So, hopefully, no, marami kang napulot na idea dito sa business na ginagawa natin. I appreciate the likes. I appreciate the comments sa mga questions, no? Thank you talaga sa mga umattend. I hope na marami kang napulot talaga dito sa ginawa natin. I hope na nakatulong na maigi to para sa'yo. I hope na makapag-produce pa ito ng resulta para sa negosyo mo. So once again, this is Raymond Gerald Tabaque. Salamat sa likes, salamat sa comments. I love you guys. Okay, thank you sa pag-attend, no, kahit Sunday night kasama nyo dapat pamilya nyo, pero nandito kayo nakatutok at willing to learn, and hopefully no, ma-apply mo to para makapag-produce ng resulta this year. Okay, so yan. So kapag may mga remaining questions ka pa, leave comments below. Re-replyan ko na lang mamaya, no, after na tong replay na to, or kapag nagkaroon ako ng available time, re-reply ko na lang dyan. Okay, pwede mo rin i-share, no? Pwede mo i-share tong video na to sa iba. Sabihin natin, sa mga kagrupo mo, no? Sa mga kagrupo mo talaga na gusto matuto rin ng Facebook ads. Or sabihin natin, hindi mo pa alam to, pero gusto mo na agad na palakihin yung downlines mo, palakihin mo yung mga grupo mo. Okay, gamit itong idea na to. Pwede mo i-leverage to, pwede mo ilagay sa blog mo, pwede mo ilagay sa group page mo, no? Pwede mo tong gamitin para sa training mo sa mga kagrupo mo. Okay, so once again, hopefully na nakapagbigay ng value to. Have a good night, have a great Sunday, at saka bukas ulit tayo, no, in our next live coaching or Facebook Live, okay, training. Okay, so, ayun, good evening sa'yo, God bless, and bye-bye.